Walang kwentang mga bagay na pinagkakagastusan ng mga bilyonaryo. Kapag bilyonaryo ka, mabibili mo na lahat ng gusto mo. Una na riyan ang mga nakakalulang mga bagay na mahahanap mo sa mundo. Katulad ng palasyo, high-tech cars, eroplano, yate, at isang ginintuang toilet tissue paper? Totoo, dahil sa mundo ng mga bilyonaryo, kaya mo nang mabili kahit ang mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. Number 6. $1 million fish. Kaya mo bang bumili ng pating? Hindi yung niluluto sa gata, ha? Kundi $8 million na pating na i-display sa living room mo. Gaya ni Stephen Cohen, isang bilyonaryo at hedge fund manager na nagpasabog ng balita dahil sa kanyang kakaibang art purchase. Isipin mo, bumili siya ng patay na 13-foot na tiger shark na nakapreserve sa loob ng isang glass tank na puno ng formaldehyde solution o formalin. Pero, di lang yan basta-bastang pating. Ito ay isang iconic artwork na ginawa noong 1991 ng British artist na si Damien Hirst na may title na The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Medyo mahugot itong si Damien. Kaya si Cohen, dahil ubod ng yaman, binili niya ang pating sa halagang $8 million. Meron pang nagsasabing umabot pa ito ng $12 million. Nilagay niya ito sa kanyang private art collection at ipinapakita niya sa iba't ibang exhibition. Kaya lang, ito ang sikreto. Yung pating na binili ni Cohen ay hindi na original. Kasi nga, 13 years old na ang artwork nung nabili niya ito noong 2004. At yung unang pating, nag-decay na. Kaya itong si Cohen, nag-invest na naman ng tumataginting na $100,000 para lang makakuha ng bagong pating na ipipreserve kapalit ng naagnas na pating. Naging controversial ang purchase ni Cohen. Maraming nagsabing ito ay simbolo ng cultural obscenity sa art market. Ikaw, bibili ka ba ng ganitong artwork o kontento ka na sa ginataang pating? Number 5. $200 trip sa Moscow. Ano ang mga kaya mong gawin para hindi ma-traffic sa meeting? Magmotor? Illegal na dumaan sa bus lane o mag-MRT? Wala ka sa mga mayayaman sa Russia. Dahil higit pa riyan ang kaya nilang gawin. Isipin mo, nasa Moscow ka, biglang may ambulansyang humarurot sa tabi mo. Todo ang siren. Pero alam mo ba kung sino ang nasa loob? Hindi pala nag-aagaw buhay na pasyente, kundi isang bilyonaryo na ayaw malate sa meeting. Totoo, noong 2013 kasi, nahuli ng pulis sa Moscow ang isang ambulansyang pa-zigzag ang takbo. Akala mo ba may emergency? Well, pagbukas nila, gulat na gulat sila sa nakita. It's a prank! Walang medical equipment o paramedic. Wala ring 50-50 na pasyente. Sa halip, may nakahigang businessman sa loob ng isang super luxurious na limousine. Paano nangyari to? Kasi sobrang traffic sa Moscow. Kaya imbis na mag-donate para maayos ang traffic, naisip ng mga mayayaman na gumawa ng fake ambulance. Yup, fake ambulance. Pinag-customize nila ang loob nito para maging mala 5-star hotel on wheels. At ito, $200 o halos 12,000 sa halaga ng piso ngayon ang binabayad nila per hour para lang makaiwas sa traffic. Ginagamit nila ang sirena para makasingit sa unahan ng pila habang nakahiga sa loob ng mamahaling ambulansya. Nang kumalat ang balita, nagalit ang mga ordinaryong Muscovite kaya naman nag-utos ang pulisya ng random checks sa mga ambulansya. Bawal na bawal mag-impersonate ng emergency services sa Russia. Oo nga naman. Habang ang iba nagtitiis sa traffic, yung iba ginagamit pa ang emergency vehicle para lang makarating sa meeting on time. Delikado rin to dahil baka mamaya hindi na paniwalaan ng mga totoong pasyenteng nag-aagaw buhay. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong gawin para lang makaiwas sa traffic? Kasi sa pagkakaalam ko, may mga public officials na singit ng singit sa bus lane. Number 4. Name your price. May mga taong nagpapatattoo o nagpapabillboard para i-express ang kanilang sarili o mga gustong sabihin. Pero meron namang bilyonaryo na nagpagawa ng napakalaking kanal para lang ipaalam sa buong mundo ang kanyang pangalan. Siya si Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, isang miyembro ng ruling family ng Abu Dhabi. Noong early 2000s, naisip niyang isang spacious na idea. Isulat ang pangalan niya sa buong isla. Si Sheikh Hamad ay may sariling isla, ang Al Futaisi, malapit sa Abu Dhabi. Pero hindi siya kontento sa isla niya. Gusto niyang makita ang pangalan niya mula sa space. Kaya naman, sa sobrang dami niyang pera, kumuha siya ng mga trabahante, karamihan galing Pakistan at Bangladesh, para maghukay ng mga kanal na bubuo sa pangalan niyang Hamad. Hindi basta-bastang sulat to ha,
Ang bawat letra ay 1,600 feet ang haba at 144 feet ang lapad. Sobrang laki na visible sa Google Earth. Para hindi mabura ng alon, pinalalim pa niya ang mga letra na sapat para hindi agad matabunan ng buhangin. At alam mo ba, kahit Arabic ang native language niya, English pa rin ang ginamit niya para sa kanyang global audience. Kaya nga lang, noong 2012, bigla na lang nawala ang mga letra. Walang paliwanag, basta tinambakan na lang ng buhangin. Hanggang ngayon, marami nagtataka kung bakit. Marami ring mga bilyonaryo ang may sariling isla, sina Larry Page, Richard Branson at Leonardo DiCaprio. May mga private island din sila, pero sa halip na isulat ang pangalan, ginawa na lang nilang luxury resorts o eco-friendly retreats ang mga ito. Kaya kung may private island ka, baka hindi best idea na gumastos sa higanting pangalan mo. Number 3, iPhone 5 Carat. Ano ang design ng phone mo? May sticker ba? Aesthetic phone case? O kaya naman genuine diamond katulad ni Joe? Si Joe ay isang businessman sa Hong Kong na nagpagawa ng iPhone na may tunay na diamond. Isipin mo, minana niya ang isang 26 carat na black diamond. Pero imbis na itago sa vault, naisip niyang ikabit ito sa iPhone niya para lagi niya itong madala at ma-flex. Kinontrata niya si Stuart Hughes, isang luxury craftsman, para gumawa ng custom iPhone 5. Ikinabit ang black diamond sa home button ng phone. Pero di lang yan ang special sa phone na to. Ang body nito ay naka-coat ng 24 karat gold, habang ang Apple logo at gilid ay may 600 flawless white diamonds. Pati yung screen, hindi ordinaryo. Gawa ito sa sapphire glass na sobrang tibay at scratch-proof. At inabot ng 9 weeks bago matapos ang kabuuang design ng iPhone na to. Kaya naman, ang halaga nito ay umabot na ng $15 million o halos 900 million pesos sa halaga ngayon. Oo, milyones! Yung black diamond pa lang kasi $14.5 million o halos 850 million pesos na sa halaga ngayon. Isipin mo, ang isang phone ay kasing halaga na ng isang palasyo. Pero para kay Joe, isa itong kakaibang art piece na daladala niya kahit saan siya magpunta para mag-text o mag-social media. Dito ang unang beses na gumawa si Hughes ng super expensive phone. Noong 2011, may ginawa siyang $9 million iPhone 4S na may 500 naman na diamonds. Pero huwag kang mag-alala, kung feeling mo sobrang mahal ng $15 million, may mas mura si Hughes. May 24 karat gold iPhone 5 siya na nagsisimula sa halagang $4,000. Ikaw, anong bibilin mo? Latest iPhone model o iPhone 5 na may mga diamante? Number 2, the Golden Bowl. Isa sa mga mahahalagang ginagawa ng tao araw-araw ang pagbabanyo. Kahit sino pa, kahit pa mga mayayaman, ito rin ang routine. Pero sa sobrang yaman nila, kahit sa pagbabanyo ay kumikinang na rin sila. Noong 2001, may isang jewelry magnate sa Hong Kong na si Lam Sai Wing na naisipang gumawa ng pinakamahal na banyo sa buong mundo. Naka-Guinness World Record pa siya dahil dito. Ang presyo, $3.5 million lang naman. Bakit naman kaya niya naisipang gawin ito? Sabi niya, fan daw siya ni Vladimir Lenin mula pa noong 16 years old siya. May nabasa kasi siyang sinulat ni Lenin noong 1921 na dapat daw gamitin ang ginto para gumawa ng washrooms pagkatapos manalo ng sosyalismo. Kaya ayun, talagang gumawa siya ng gintong banyo. Ang banyo ni Lam ay may 380 kilograms ng 24 karat gold at 6,200 precious gemstones. Lahat ng makikita mo doon ay ginto. Mula sa inidoro, lababo, toilet brush, toilet paper holder, hanggang sa chandelier at tile sa pader. Pati nga sa hig, may 900 grams ng gold bars. Naging bukas sa mga turista ang banyo na to sa tindahan ni Lam sa Hong Kong. Pero ipinagbabawal gamitin ang toilet kung sakaling sasakit ang tiyan ng bisita. Kahit fully functional ang golden toilet. For your eyes only lang ito. Sabi ni Lam, capitalist with socialist principles daw siya. Para sa kanya, public attraction ng toilet na to, hindi personal indulgence. Pero hindi pa rin nagtatapos ang kakaibang mamahaling bathroom accessories. May kumpanya sa Australia na nagtinda ng 22 karat gold toilet paper worth $1.3 million. Akalain mo yun, ipampupunas mo lang, ginintuan na. At ang tissue, sold na. May artist pa na si Tobias Wong na gumawa ng 24 karat gold poop pills na $425 ang presyo. Ang claim niya, magiging gold at glittery daw ang dumi mo. Masasabi mo pa bang hindi ka dumudumi ng ginto? Number 1. Most precious blood. Pag mayaman ka, gugustuhin mong bumata at ma-enjoy ang pera mo ng mas matagal.
Kaya naman, kung may chance kang bumata, kaya mo rin gumastos ng mahal para rito. Hindi naman lahat, pero may mga mogul na willing gumastos ng malaki para sa isang procedure na tinawag nilang young blood transfusion. Ang ginagawa nila, ini-inject sa katawan nila ang dugo ng mga taong nasa 16 to 25 years old. Kusang loob naman daw ang pagbigay ng mga kabataan ng dugo nila. Ang mangyayari, pinapabata raw nito ang cells ng matatanda at pinapaganda ang function ng katawan nila. Daig pa nito ang pagpapa-Botox. Isang kumpanya sa US na Ambrosia ang nag-offer ng ganitong transfusion. Ang presyo? $8,000 o halos kalahating milyong piso sa halaga ngayon. Kada session! Grabe di ba? Kahit si Peter Thiel, yung bilyonaryo na founder ng PayPal, nag-express ng interest dito noong 2016. Pero legit ba to? Kasi maraming kritiko ang nagsasabing pseudoscience lang to. Pati nga US Food and Drug Administration o FDA, nagbabala na walang scientific proof na effective ito. Sobrang delikado rin ang procedure na ito. Pwedeng magkalat ng sakit sa dugo at pwede ring magdulot ng swelling at hirap sa paghinga dahil sa sobrang dami ng dugo sa katawan ang transfusion overload. Kaya mabuti pang iwasan na lang ito at kung gusto mo talagang bumata, mabuti pang mag-focus ka sa healthy lifestyle. Katulad ng mga ginagawa ng mga matatanda ngayon, ang pag-zumba. Sabi nga nila, pera mo naman yan, ikaw pa rin na magdedesisyon ng mga panggagamitan mo. Pero lagi mong iisipin, kung wala ka lang mapaggagamitan ng pera, may mga taong labis na kailangan kahit katiting nito para mabuhay. Ikaw, kung bilyonaryo ka, ano ang mga walang kwentang bagay ang kaya mong pagkagastusan? Peking ambulansya, milyones na bangkay ng isda o golden inidoro? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.